Hi everyone, this is your host. My name is Waray. Good morning po sa ating lahat, sa mga taga-Pilipinas. At malugod din na pagdarasal para po sa mga kapatid natin, mga kamag-anak, mga kaibigan, at mga mahal sa buhay na naapektuhan ng nakaraang paglindol noong kahapon. So ingat po ang lahat. Huwag po tayo mawala ng pag-asa dahil ang Diyos mismo ay siyang pag-asa sa ating buhay. Kapit po tayo sa ating paniniwala na lahat ng ito ay pagsubok lang at always remember na mas malaki ang Diyos kaysa sa pagsubok. Maging matatag po tayo mga kababayan from Cebu na most affected. There's always a rainbow after the rain. So, kapit po tayo sa ating pananampalataya at sa Diyos. Magtiwala po tayo na maayos din po ang lahat, makakaahon din po ang lahat. So guys, mixed topic muna tayo ngayon. Pero uunahin ko na ito si Zaldico na tinapik ko doon sa aking vlog kanina. Na talagang Madrid talaga ang kanyang pinili na pagtaguan, no? Kasi para sa akin maluwag talaga kami dito sa Spain kasi maraming mga non-documented Filipinas na nagtatago dito, mga TNT, pero hindi kasi nahuhuli, hindi ganun kahigpit. Pero siyempre, pag natsambahan ka ng mga nag-iikot na mga men in uniform at masita ka, talagang deport ang magiging punishment. Pero hindi po ganun katulad sa Amerika na mahigpit dito kahit papaano maluwag. Okay, si Zaldico po ngayon guys ay nandito na sa headlines ng pahayagan ng Spain. Kaya hindi na ito di umano, talagang nandito talaga siya. Kasi kanina sabi nga natin, di umano na sa Spain si Zaldico, particularly sa Madrid. Pero ngayon, hindi na talaga ito di umano. Talagang sure na nandito siya kasi lumabas na siya sa pahayagan ng Spanya. At ito nga sabi dito, nadie sabi que le pasa a Zaldico. Wala daw nakakaalam kung ano talaga ang nangyayari kay Zaldico. O nasaan si Zaldico? Por la cabeza. El empresario y diputado filipino salió del país el día 13 de Septiembre. So, umalis daw si Zaldico noong 30 ng September para someterse un tratamiento médico in Nueva York para daw magpa-doktor o magpa-treatment sa kanyang sakit sa Nueva York. Nueva York is New York. Then after, sabi dito, 4 días después, after 4 days, fue acusado de enviar 1,700 millones de euros públicos. So, ito nakalagay na rin dito na si Zaldico ay parang nagdispalko siya ng 1,700 euros katumbas ng pera. Diba? Euros públicos in commission, in contratos adjudicados a sus empresas, yung mga kanyang mga businesses, katulad ng mga tawag dito, yung kanyang mga contractors o mga ginagamit niya mga opisina para pagkontrata ng mga project. Debería haber vuelto a Filipinas el lunes pasado cuando reiniciaron las sesiones de la Cámara de Representantes. Parang binigyan na lang siya ng palugit kasi nung last Monday ni bagong halal na speaker na si Bujidi para mag-appear sa Cámara de Representantes. Pero sabi dito, ninguno de sus compañeros
sabi ni Nada DL, walang alam kung nasaan talaga siya particularly o hindi siya mahagilap pa dito. Doon nandito na siya sa Madrid pero 'di ba? Hindi kasi ayata 'yun lumalabas. O kung lumalabas man 'yon, wala namang magsusumbok niya ng mga puti na siya 'yon kasi dito naman kasi again sinabi ko nga as long na hindi siya dito nag-commit ng crime sa Spain, hindi siya isusumbong ng mga puti. Pero kung nag-commit siya ng crime dito sa Spain, doon pa lang siya isusumbong o iho-hold o i-deport. So, nakasalalay pa rin sa gobyerno ang pagpapauwi ng maaga o ng agapang pagpapauwi kay Zaldico kung talagang serious sila sa pagpapauwi. Pero kung hindi kikilos, ay patuloy siya dito na maninirahan, no? Maninirahan. So, may bahay siya dito, kumbaga may consideration ba ang Spain? Again, as long na wala siyang ginawang crime dito, pwede siyang manatili ng pansamantala dito sa Spain. Okay? So ngayon guys, since mixed topic tayo, i-dehar muna natin ito and then let's go to the other i-share natin itong reaksyon ni PBBM sa nangyaring kalamidad o sa nangyaring earthquake. Pero bago yan, gusto ko lang i-share itong reel na aking napanood. Ito po. Doon naka-AI ito, yung nagsasalita ay AI edited, pero syempre yung laman ng kanyang sinasabi which is nasa Isaiah 10:1-3 ay biblical, nasa Bible. So let's listen to this. Swak ito sa mga kawatan sa gobyerno. Darating ang araw ng aking katarungan at sa apoy ng impyerno ang inyong kahahantungan. Mga pinuno ng bayan, dinggin ninyo ako. Huwag kayong magnakaw at lamangan ang inyong nasasakupan. Huwag ninyong ipagwalang bahala ang pag-iyak ng mga mahihirap sapagkat nakikita ko ang lahat ng inyong ginagawa. Tandaan ninyo, darating ang araw ng aking katarungan at sa apoy ng impyerno ang inyong kahahantungan. So, yan po ay AI na nagsasalita pero yung kanyang sinasabi ay nasa Bible, yung Isaiah 10:1-3. So, yan po. Meron talaga tayong kaparusahan kung tayo po ay lumamang ng ating kapwa at gumawa tayo ng mga hindi naaayon sa batas ng ating bansa. So, next po nating pag-i-share ay itong reaction ni PBBM sa nangyaring calamity. Talagang hindi ready si PBBM. Panoorin natin to. Marami pa tayong ginagawa doon sa nakaraan ng bagyo. Hindi pa tayo tapos doon sa nakaraan ng bagyo. Tinamaan na tayo ng panibagong bagyo. Tapos may lindol pa yata nung kagabi. Ano ang reaction ng mga tao? They're very sad kasi, of course sad kasi may kalamidad na tumama. Pero yung reaction nila na para bang wala silang pag-asa kasi mismo ang namumuno ng ating gobyerno ay mahina din. So 'di ba sila din manghihina dahil mismo ang puno ng ating ang architect ng ating bansa ay medyo hindi niya nabibigyan ng pag-asa. Hindi affirmative ang ating president. Kaya nanghihina din yung mga nasa baba niya. Pero kung affirmative ang ating president, ay lalakas din yung mga subordinate niya. So hindi ito dapat salita o speech ng isang president na hindi pa nga siya sigurado kung may lindol o wala. So ibig lang sabihin, you are not doing your job. Parang you are not doing your job well. Kasi may
social media na, may mainstream media, may paper news. Bakit hindi ka sure sa sinasabi mo? Do you say to yourself that you are not reading, that you are not watching what is happening around? Kasi may yata siya. So this is not supposed to be a word of a president na hindi siya sure sa kanyang sinasabi. Kaya less talk, less mistake na lang, Mr. President. Tingnan mo ang ating BP. Oh, ang BP natin, ha? Look at her. Wala siyang pahayag, wala siyang ambush, pero she's working silently. Unless ang kanyang mistake, kasi she works silently. Basta nandun siya agad, like her father, di ba? We remember the Yolanda. Yes, oo. Kamusta? Okay lang. May kanto sa... Yeah. Tapos may lindol pa yata nung kagabi. Kaya konting tiyaga lang po. Wala. Ang mahirap dito. Wala talaga tayo magawa sa panahon. So that is not supposed to be an statement of a president na ganun talaga, wala tayong magawa, di ba? Oo, wala tayong talaga magagawa. Hindi natin mapipigilan ang kalamidad dahil hindi naman natin alam kung kailan tatama yung mga lindol, mga bagyo, yung mga pagbaha. Pero kasi presidente ka, hindi mo pwedeng sabihin yung word na yan na wala tayong magawa. Ganun talaga. Kasi kapanghinaan yan ng mga tao. Mas maigi pang tahimik na lang, tapos kilos agad. Naalala nating lahat si President Rodrigo Roa Duterte when Yolanda happened in Tacloban. Wala mga announcement. Mayor pa siya nun. Ang kauna-unahang taong ang kauna-unahang official, local official na nakarating, dala-dala ang mga doctors, mga medicine, nurses, tahimik. Kung hindi nga lang yun na corner ng media, hindi siya na-ambush, hindi natin nalalaman na nandoon siya. Kasi hindi naman siya yung taong laging front sa camera. Ito si PBBM, nauuna muna yung ganitong speeches niya na mali-mali din kaysa sa umaksyon siya. Si BP Sara andun na on the scene, on the site. Si PBBM bukas pa lilipad. O diba? Ganun po ang pagkakaiba ng dalawang presidente natin. Kaya maging lesson ito sa ating mga Pilipino na bumoboto na next time, 2028, let us have a president who have balls. Yun po kailangan. Kailangan may bayag, may pangil ng ating presidente na hindi kamot ulo pagdating ng mga gatong sakuna. Oo this is a very very heavy duty ng isang president kapag may mga ganitong calamity. Pero ibig sabihin, marami ka namang tao, marami kang resources, marami kang power na mandato na ibinigay sa ng tao. So nasa iyo lahat ang resources. Gamitin, hindi na magsalita na ng ganyan. Yan po ang ang pagkakaiba din nila ni BP. BP is like her father. Andun na agad sa site, less ang mga interviews. 'Di ba? So yun po ang nila, ang kaibahan. Ay nako, PBBM. So hindi po tayo hahaba muna ngayon kasi gabi na. It's already 10 o'clock and 22 minutes. So hindi po ako mag-overtime, baka na naman hindi ko hindi malampasan ko yung antok dahil pag pinipilit kong wag itulog yung aking antok, nagkakaroon ako ng insomnia at napakahirap ibalik kapag bumabalik yung insomnia ko. Mahirap ibalik sa normal.
na sleeping routine. Kaya dapat itulog ko talaga ng at least 11 o'clock makahiga na ako. So maraming thank you. See you tomorrow. Bye!